Sa akin niyo ito ginawa. Mapagpalang araw ng Lunes Kapanalig, kapistahan ngayon ni San Policarpio, Obispo at Martir. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa Mabuting Balita. Atin ang pagnilayan ang Ebanghelyo ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Pagdating ng anak ng tao sa kanyang kaluwalhatian, kasama ang lahat niyang mga anghel, uupo siya sa maluwalhati niyang trono, dadalhin sa harap niya ang lahat ng bansa, at parang isang pastol na inihihiwalay niya ang mga tupa sa mga kambing. Gayon din niya paghihiwalayin ang mga tao. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanan niya, at ang mga kambing sa kaliwa. Sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Ali kayo, pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa sa simula ng daigdig, sapagkat nagugutom ako at inyong pinakain, nauhaw ako at inyong pinainom. Naging dayuhan ako at pinatuloy niyo ko. Nang ako'y hubad, dinamitan ninyo ako. Nang may sakit ako, binisita ninyo ako. Nang ako'y nasa bilangguan, dinalaw ninyo ako." at itatanong sa kanya ng mabubuti, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom at pinakain, nauuhaw at pinainom, isang dayuhan at pinatuloy, at walang suot at dinamitan? Kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at nilapitan? Sasagutin sila ng hari, Talagang sinasabi ko sa inyo, ano man ang gawin ninyo sa isa sa maliliit na ito ng mga kapatid ko, sa akin ninyo ginawa. Pagkatapos ay sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa niya, Mga isinumpa, lumayas kayo sa harap ko, papunta sa apoy na walang katapusan, na inihanda para sa dyablo at sa mga anghel nito. Sapagkat nagutom ako at di niyo ko binigyan ng makakain. Nauhaw at di ninyo ko pinainom. Naging dayuhan ako at di ninyo pinatuloy. May sakit at nasa bilangguan at di niyo binisita. kaya itatanong din nila, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom, nauuhaw, dayuhan, hubad, may sakit o nakabilanggo, at di namin pinaglingkuran? sasagutin sila ng hari, Talagang sinasabi ko sa inyo, ano man ang hindi ninyo ginawa sa isa sa maliliit na ito, hindi niyo ginawa sa akin. at pupunta ang mga ito sa walang hanggang parusa. Ngunit sa walang hanggang buhay naman ang mga makatarungan. Mapagpalang paglalakbay po ngayong panahon ng Kwaresma. Malinaw at diretso ang mensahe ni Jesus sa mabuting balita. Sinusukat sa pag-ibig na isinasabuhay ang pananampalataya. Sa huling paghuhukom, hindi tayo tatanungin kung gaano karaming dasal ang ating alam, kung gaano kadalas tayong nagsisimba, kung gaano karami ang ating alam tungkol sa Diyos. Simple lang ang itatanong pero mabigat. Paano mo minahal ang iyong kapwa? Nakakagulat ang reaksyon ng mga nasa kaliwat kanan. Pareho silang nagtanong, kailan po namin kayo nakita? Ginagawa ng hindi paghihintay ng papuri o gantimpala ang tunay na kabutihan. Tumutulong ang mga matuwid hindi para magpasikat, kundi dahil nakita nila si Jesus sa taong nangangailangan. Ani na Jesus? Nang gawin ninyo ito sa pinakahamak, sa akin ninyo ito ginawa. Naroon si Jesus sa mga batang nagugutom sa kalye, sa may sakit na kapitbahay, sa dayuhang walang kumakalinga, sa bilanggong kinalimutan na ng lahat. Hindi laging kaaya-aya ang kanilang itsura. Madalas, dumarating si Jesus sa nangangailangan. Hindi tungkol sa malalaking proyekto o ingranding sakripisyo ang mabuting balita. Minsan isang plato ng pagkain, isang basong tubig, isang pagbisita, isang pakikinig, isang bukas na puso lang ang hinihingi. Mga bagay na kaya nating gawin araw-araw kung gugustuhin natin. Ano ang babala? Hindi neutral ang pagkukulang sa pag-ibig. Yes po, pagtalikod kay Jesus ang pagwawalang bahala sa paghihirap ng kapwa. Hindi sapat ang wala naman akong ginagawang masama kung wala rin naman tayong ginagawang mabuti.
kapanalig. Kapag humaharap tayo kay Jesus, makikita kaya niya ang kanyang sarili kung paano tayong nagmamahal sa iba? Ngayong panahon ng Kwaresma, pag-igtingin natin ang pagsasabuhay ng mabuting balita. Hindi man napapansin ng iba, batid ni Jesus ang mga sakripisyo at mabubuting gawa mo. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offerings at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari niyo pong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at nang maisama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Amang makapangyarihan, sa Kwaresmang aming ipinagdiriwang, maunawaan nawa namin ang kahulugan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at turuan kaming mapagnilayan ito sa aming buhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.